It's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Magazine. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service. Ang taginting ng FM at lakas ng AM. sa iisang himpilan Pinagsanib na puwersa. para sa mas malawak Mas maraming mararating. at mas maraming maaabot ng impormasyon. At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Trending issues na pinag-uusapan. World News in 5. Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Siksik sa impormasyon. Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, Sports Radio 918. Radyo Magazine 1278. At Radyo Pilipinas World Service. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na Sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. Radyo Pilipinas World Service. Sports Radio. Radyo Magazine. Serbisyo publiko. AM and FM Collab Collab. sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Time check, it's 8:08 in the evening. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alright, no? Alright, no? Nandito na tayo sa Radyo Pilipinas para sa ating lingguhang programa. Ito ang Vloggers ng Bagong Pilipinas at samahan nyo naman po kami sa isang oras na naman nating kwentuhan, talakayan dito po sa Radyo Pilipinas. Ako po si AJ13 Vlog. Samahan niyo po kami ngayon ngayong gabi nitong si Admin Rich para po sa isa na namang kwentuhang merong kabuluhan. So, ngayon pong araw na to, no, siyempre gusto nating ipapatid sa ating lahat, no, ang ating lahat ng matatalakayin ngayong gabi ay napaka-importante para po malaman ng ating mga kapwa Pilipino kung ano po ba yung mga mga programa ng ating gobyerno na pwede po nating ma-avail at saka yung mga programa ng gobyerno na ginagawa para sa mamayang Pilipino. So ngayon po, no, samahan niyo po kaming muli at makasama natin ngayong gabi itong si Admin Rich. Admin Rich, come on. Hello po, kamusta po?
Yes, kamusta po sa ating mga kababayan, no? Luzon, Visayas at Mindanao. Medyo mahina nga lang ang signal dito, no? Naririnig ba ako dyan, AJ? Yes, narinig ka namin, no? ayos naman siya. Yes, no? Yan. Masyado kasi ngayong napakahangin dito, no? Hindi ko maintindihan yung panahon. So, AJ, no, maraming salamat po sa ating mga kababayan at sa muli pong panunood dito po sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. Ang Radyo Pilipinas po ay napapanood din sa lahat ng social media platform. Sa pangunguna ng Facebook live streaming ng Radyo Pilipinas at 104.3 The Capital. Napapanood din po tayo sa Free TV sa mga mayroong TV Plus, nasa Channel 3 ng ABS-CBN at For the Box, Channels 45 to 49 ng GMA7. Mapapakinggan din tayo sa Radyo Pilipinas 738 kHz sa inyong mga AM band. Yes, Admin Rich, no? Magandang gabi. Kamusta naman yung Admin Rich ngayong araw? Okay naman, no? Medyo busy. Kaso, sabi ko kanina, yung weather dito parang hindi maintindihan, no? Sobrang hangin. Okay, no? At wala namang ulan, pero sobrang hangin lang. Yes, no? Tama, Admin Rich. Medyo makulimlim nga kanina. Akala ko ulan. Pero ganun pa man, Admin Rich, no? Nagpapasalamat tayo sa pamunuan ng Presidential Communication Office. Siyempre kay Secretary Dave Gomez at sa mga ating kapwa vloggers, no, na meron ding programa dito. Although hindi na ganun ka everyday, pero ganun pa man, no, sa lahat ng vloggers ng Bagong Pilipinas, magandang gabi po sa inyong lahat. At syempre sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa Mega Manila, sa ating mga supporters, no, especially ang ating mga OFW na supporters natin na hindi sila tumitigil sa suporta sa atin. Especially dyan sa US of A, kay Miss Wilma, no? At syempre kay Sir Jonathan Joaquin sa Ireland, no? Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. At syempre po, no, hindi nating papaulan ng mga chance na to para magpasalamat sa mga taong sumusuporta sa atin, especially mga Marcos loyalists na nakaantabay lang lagi sa ating mga programa. So, Admin Rich, no, ang dami natin pag-uusapan, especially yung mga PBBM good news talagang pinuntirya ko rito. So, sa unang topic natin, sa unang sultada ng ating talakayan dito, panoorin natin yung itong video para malaman natin kung ano pang mga PBBM good news. Ngayon sa lungsod ng Maynila para sa groundbreaking ceremony ng itatayong pamantasan ng lungsod ng Maynila or PLM College of Allied Health Sciences Building. Kasabay ng hospital inspection, visit sa Ospital ng Maynila Medical Center. Ang aktibidad pong ito ay pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang bahagi ng patuloy na pagsusumikap ng administrasyon na palakasin ng edukasyon at serbisyong pangkalusugan lalo na sa mga pampublikong institusyon. This project reflects the government's strategic investment in human capital development, building not just structures but a future-ready healthcare workforce for Manila and the rest of the country. Ito na, nakikita na natin ang naging na lumalabas na yung ating mga linagay para sa healthcare sector ng para sa ating mga kababayan. At we have begun already to feel the effects of the appropriations that are coming out of the 2026 GAA. Kaya it's a very happy day because we groundbroke for the all of the sciences that are necessary for the healthcare sector. At dadami ang mga estudyante. Alam naman natin na ang Pilipinas kulang ang ating mga doktor, ating mga nurse, ating mga medtech, lahat ng mga healthcare workers, at madadagdagan sila at para magiging mas maganda ang ating pagbigay ng serbisyo sa kalusugan para sa ating mga mamamayan. So, I'm very happy that we are starting to feel the effects of the budget that we work very hard on, and when we put healthcare as one of the priority appropriations na ginawa natin. So, yeah, that's the, thank you. Yun, no, napakaganda ng mga layunin, no, ng mga proyekto at programa ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ano masasabi mo sa napakagandang layunin ng ating mahal na Pangulo? Siyempre, AJ, no, natutuwa tayo dyan. Kasi alam naman natin, AJ, nung naranasan natin yung pandemic, ay talaga namang mas na-appreciate natin yung ating mga medical practitioners, lalong-lalo na, no? Ating mga nurses, na talaga namang nagkukulang nga.
kasi AJ, no, pati yung very in demand sa ibang bansa talagang grabe, no, AJ. Kaya, yes, no? Tama ka dyan. itong naranasan natin na pandemic, ito ay naging lesson din sa atin, no, na mas mag-invest pa talaga patungkol dito sa edukasyon, no, sa Yes, mga healthcare, lalong-lalo no? na sa healthcare at dito AJ, no, yung sa mas marami ang makakapag-aral ng medicine, ng nursing at ng iba pang mga course patungkol Allied sa courses ng medicine. yes. Science Kasi allied. talagang eto kasi nakita natin AJ na may kakulangan pa talaga, no? Lalong-lalo na kapag nagkaroon ng pandemic ay marami talaga sa mga hospital natin ay kulang na kulang yung ating mga health workers at ang ginagawa nga nila ay talagang nagjo-duty yung iba 24 hours na, no, magnanap lang ng kaunti. Pagkatapos duty na naman dahil nga talaga sa kakulangan ng ating mga medical practitioners, no, patungkol sa medicine. So eto AJ, napakaganda, no, dahil talaga ang Pangulo natin ay tinutukan niya ang edukasyon at eto nagtayo ng buildings, no, dito sa PLM Pamantasan ng Lungsod ng Maynila at patungkol nga ito sa mga medical courses. Mas dadami ang ating mga doktor at ating mga nurses at iba pang medical courses, AJ. Yes, tama ka dyan, Admin Rich, no? At isa pa sa mga kagandahan dito, kasi sa totoo lang po, no, especially sa mga medical courses, no, lalo na yung mga nurses, tagang nagkulang tayo talaga noon, especially ng pandemic, dahil nga ang daming mga international na nangangailangan at gusto nila yung mga Pilipino, dahil ang mga Pilipino tagang inaalagaan yung mga pasyente nila, di ba? Tagang buwis buhay ang ating mga kapwa Pilipino sa ibang bansa when it comes to pag-aalaga ng kanilang mga pasyente. Buwis buhay talaga kasi imagine mo tagang yung buhay nila kahit mapanganib na masuong sila sa panganib, hindi nila iniinda. Ang importante sa nila magawa yung trabaho, yung responsibility nila ay maayos nilang magawa, di ba? Yun ang pinaka-importante diyan eh. Then after that, no, sa totoo lang yung mga medical courses kasi medyo mahirap din kasing courses na yan. Kaya importante talaga na pagtuunan talaga natin itong yung mga medical health science allied courses, no? Kasi nga paunti ng paunti katulad sa ako kasi nasa rin ako sa health sa science din ako eh, chemistry tinapos natin So sa totoo lang konti lang kami. Ako nga graduate kami nung original na 3 kami natira na gumraduate sa original na na BS Chemistry student 3 kaming natira na original original from the first year hanggang sa matapos kami 3 na lang kaming BS Chem na student na gumraduate ng BS Chemistry is ganun. Pero marami pa rin na mag-graduate. Kaso sila kasi from medtech, from nursing, kasi nga hindi sila Ship. Oh yes, nag-ship sila. Hindi sila pumasa since masasayang yung mga subjects nila. Kaya naglipatan sila sa chemistry which is hindi masasayang yung mga subjects nila dahil halos pareho din eh. Sayang din. So, dumami rin kami. Eventual, dumami yung BS Chem student dahil nga yung mga nag-ship yung mga ibang student. So, importante talaga yung mga ganyang kurso talaga kasi malinaw na sa mga kurso na yan, yung pangailangan natin sa medical healthcare, mga medtech, nursing, PT, etc. Diba? Kasi kulang na kulang talaga tayo. Tapos yung iba pa mag-abroad. Kaya lalo nagkulang. Diba, Admin? Tama. May dagdag ka ba, Correct ka Admin? dyan. Meron pa Yung nga, AJ, no, nakakatuwa kasi alam naman natin na pagdating sa mga medical course, sobrang mahal talaga, no? Nag-aral sa mga eskwelahan na private. Yes. Pero eto, PLM, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila ay State University. Kaya napakaganda dahil talagang, syempre, pag State University, libre yan. Di ba, AJ? So, yan, maraming makakapag-aral na mga kabataan na matatalino, no? Pero kulang sa pera. Yes. Kaya, financially, napakaganda. Napakaganda ng ginawa ng ating Pangulo. At isa pa, Admin Rich, dahil nga sa dagdagan niya ganyan,
daraming mga eskwelahan, siyempre yung classrooms noon, madadagdagan yan. So, mas ma-accommodate yung mga student, hindi siksikan. Kasi sa totoo lang dati, siksikan talaga kami sa mga rooms din eh. Although, nasa ibang school ako, private yun, pero alam mo, mas mura that time eh. Kahit private yung school ko. Pero mas mura yung tuition fee. Pero sa ngayon, napakaganda yung nadadagdagan yung mga classroom, nadadagdagan yung mga buildings ng dapat na aralan, no? Yung silid-aralan ng ating mga estudyante. Importante kasi yung meron tayong classroom na maliwalas, hindi yung siksikan kayo. Kaya mas marami yung absent eh. Kasi pag siksikan, wala rin natutunan yung estudyante kasi pag siksikan ang classrooms, di ba? Oh, yun tama ka dyan. Tama ka dyan, AJ, no? So, nakakatuwa kasi itong education, napakalaki ng budget, no, sa education, AJ, umabot ng 1 something trillion. 1.342. 1.3 trillion, Oh, no? yes. So, sabi ko nga, ito yung first time, no? First time in history of the Yes. Philippines na ang education ay na-reach natin yung standard ng UNICEF, no? Na kailangan ganito, may standard kasi ang Yes, AJ, oo. kailangan ganito yung Budget, level. oo. So hindi natin yan hindi natin na-reach yan, AJ, pero ngayon for the first time ay nakuha natin, no? Na-reach natin yung Yes. goal na yan. So napakaganda talaga, ibig sabihin mas malaki ang budget sa education, mas matututo ng maayos ang ating mga kabataan at mas makakapagturo ng maayos ang ating mga teachers dahil hindi natin itipid, AJ, Yes, no? tama ka dyan. So pati yung mga teachers natin ay nagkakaroon sila ng upskilling. Yes. At talagang napo-promote. So napakaganda, hindi lang matututo ang ating mga learners kundi pati ng ating mga teachers ay promoted, Ma-update, no? ma-upskill Oo. sila, di ba? Kaya Admin Rich, balik ka na sa pagtuturo. Maganda na ang ngayon na education system. Break ka na sa pagtuturo ulit. So ayun nga, Admin Rich, no, sa next na pag-usapan natin, gusto lang pag-usapan itong yung may nakita ko bago lang, no, nakita ko sa sa RTB sa PCO, no, na itong sa RTBM din itong Mahayag Dam na inaugurate kanina lang yata itong Mahayag. So napagandang proyekto naman to ng ating mahal na Pangulo regarding to sa may Mahayag Dam. So hindi lamang tayo nag-iimbak ng tubig, nag-iimbak din tayo ng pag-asa at magandang kinabukasan, sabi nga ng ating mahal na Pangulong PBBM. So ayun nga kanina February 12 diyan sa may Zamboanga del Sur, sa may Mahayag Municipality of Mahayag na Zamboanga. Doon ay nagkaroon nga ng inauguration ng Mahayag Dam. Ano masasabi mo sa ating Pangulo na halos bawat probinsya, no, meron tagang pinapagawang dam para yung irrigation, yung patubig et cetera ay masolusyonan, no? Hindi tayo magkaroon ng shortage, especially yung mga lugar na yan ay tagang kumbaga field yan ng rice ng plantation, di ba? Ano masasabi mo diyan na masyadong Siyempre, AJ, no, nagpapasalamat tayo sa ating Pangulo dahil alam naman natin na for the past decades, AJ, yes, talaga ito, no? Halos walang gumawa ng real talk, AJ, halos Yes. walang administrative. Tama ka dyan, Admin. Dalawa lang yata ang tatagdag, no? After President Marcos Sr., 2 dam lang talaga ang nadagdag. So, nagkukulang sa tubig, no? Nagkukulang tayo sa tubig, dumadami ang mga tao, pero walang nagpapagawa ng dam. Kaya eto ngayon, ang Pangulo natin, PBBM, ay talagang tutukan niya yung pagpapagawa ng dams, AJ. Yes. No? Na talagang hindi lang nakakatulong sa ating pangangailangan sa inumin, sa pagluluto, etc., kundi lalong-lalo na sa ating mga farmers. Nakakatulong ito para sa kanilang mga irigasyon. Siyempre, kapag walang tubig, anong gagawin nila sa kanilang mga pananim? So AJ, yung kanilang mga pananim ay hindi yan mabubuhay kung walang tubig. So dito, naalala ko pa AJ, no? Wala pa noon si Pangulong PBBM. Ang reklamo ng mga farmers ay pati ba patubig ay binibenta or
binabayaran daw nila yung mga patubig para lang magkatubig yung kanilang mga farm. So dito, nung pumasok na nga sa CPBBM, no, yung PBBM administration ay talagang inasikaso niya to, AJ. Parang ating mga kababayan ay hindi na kailangan na bumili pa ng tubig or magbayad pa sa mga irigasyon na talaga namang ito ay dapat na pinoprovide ng gobyerno. Kasi dito nga napupunta yung mga taxes natin eh. Magtatax ang taong bayan tapos magbibigay naman ng serbisyo ang pamahalaan. Kaya AJ, nakakatuwa talaga itong ginawa ng ating Pangulo. Malaking tulong sa mga magsasaka. Yes, tama ka dyan, Admin Rich. No? Kasi yung mga panahon na wala pa ang ating mahal na Pangulong BBM, ay taga namang ginawa nilang business ang lahat. Tubig, lahat yan, ginawa nilang business. Kasi, alam mo ba, AJ, no? Masingit lang, may mga dams na pinagbili, no? Yes, sa tama mga dyan. malalaking mga katulad na lang sa pinrivatize pagkatapos ipinagbili katulad ng Tiwi Dam. Yes. Kung hindi ako nagkakamali, no, Tiwi Dam yata 'yun, no. Pinagbili sa Aboitiz pagkatapos ayun nga talagang napabayaan ng mga iba-ibang mga administrasyon, wala nang gumawa ng dams. So ngayon si PBBM, eto tinutukan niya talaga. Yes, tama para sa dyan, Admin magsasaka. Rich. No? Kaya nga itong sinasabi ko, tagang pinabayaan talaga nila yan. Kasi meron silang self-interest dyan, vested self-interest. Kapag wala nga namang mga pangangailangan na ganyan, syempre saan kukuha yun? Tapos itataas nila yung presyo ng bilihin na yan. Especially ang tubig. Ang mineral water ngayon, mas mahal pa. Pag bumili ka ng gallons, 25 lang. Pag bumili ka ng tubig, 20. Imagine mo kung gaano kamahal na, 'di ba? Samantalang napaamura lang kung tutuusin. Kaya ginagawa nila 'yan kasi nga may business nila 'yan eh. Kung wala nga naman silang gagawing mga dam, ang tao yung pangangailangan mas tataas yung demand, 'di ba? So kapag tumaas ang demand, tataas ang presyo. Sabi nga, 'di ba, supply and law of supply and demand ang nagiging issue dito sa economy na 'yan, ano. So yun ang pinaka-importante sa kanila. Hindi wala silang pakialam kung nahihirapan ka. Ang importante sa kanila yung kanilang bulsa, yung kanilang kikitain, yung kanilang profit. Sinasamantala yung mga ating mga kababayang Pilipino, no. Yun yung mahirap yan. Yun pinaka walang kawalang-ian na ginawa ng ating mga nagdaang administrasyon. Hindi nila sineryoso yung sinasabing malasakit sa tao. Hindi yun, no. Hindi totoo yung malasakit sa tao dahil kung talagang may malasakit sila sa tao, dapat hindi ganoon naghirap yung mga magsasaka, yung ang ating mga kapwa Pilipino sa tubig. 'Di ba? Admin, okay ka pa? So, yun nga, Admin. Yes. So, mayroon pang ibang dadagdag? Ala ko, na-post ka na eh. Wala na. Okay, no. So, at itong medyo maliit na issue lang naman itong natin, no. Siyempre, no, yung mga yung mga ang topic natin, gusto ko lang ibalik yung isa, no. Kasi importante rin ito, yung as nakita yung mga priority, yung mga bill na gustong mapirma ng ating mahal na Pangulo, hindi yata doon naisama yung no work, no pay. Dapat nakasama yun kasi importante yun para in fairness sa lahat ng mga trabahante o mga workers sa ating bansang Pilipinas. Dapat maapurbahan din yung no work, no pay. Kasi yung nakita ko lang yung taxpayer, yung tribal tax lang na isama eh. Tapos yung LEDAC, yung mga yung sa may kay Risa, kay Bam Aquino, yung parang nakulangan ako, hindi ko nabasa yung kay Kong Sandro na no work, no pay. Sana maapubahan din yun, no? Maisama pa rin siya. Para sa Admin Rich. Oo. Maaprobahan yan, AJ. Sigurado yan na maaprobahan ng ating Pangulo. Kasi mahalaga yan, AJ, no, na maging patas. Hindi yung kapag ordinaryo na worker ay pag hindi pumasok, may bawas ka agad, no? Pagkatapos, congressman, senador, ay walang bawas kahit na isang buwan na uma-absent. So, hindi naman tama yan, AJ, no? Lalong-lalo na, dapat ay sila yung maging role model, no? Kasi nasa gobyerno sila. Pero ang nangyari ay sila pa yung parang yung mga walang responsibility, no? Walang okay lang kung hindi sila pumasok kasi meron namang sweldo, no? AJ. Yes. Na isang bagay na nakakatuwa dahil
Congressman Sandro Marcos ay nakita niya ito, no, na napakaraming absenteeism dito sa Congress na dapat na talagang matuldukan. At dahil sa ginawa niya ay nagsipasok yung 4 na Duterte. Yes, no, tama na, dyan, Admin ayan Rich. na, No? naghimala kasi At dahil dyan, Admin nagsipasok. Rich, magbabalik ang vloggers ng Bagong Pilipinas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Nido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik. Pero, lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil, kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar nyo. #panatag ang may alam. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makambang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alright, nagbabalik ang vloggers ng Bagong Pilipinas dito po sa Radyo Pilipinas. At magandang gabi po pala sa ating mga supporters na nanonood ngayong gabi, no? At salamat po sa inyong pagbisita sa aming sa aming programang Vloggers ng Bagong Pilipinas. So, yan po, no? So, yun nga, Admin Rich, no? Ang dami nating pag-usapan pa. Etong next topic natin regarding to sa education pa rin, no? Especially sa mga paggagawa ng mga buildings, no? At yung budget dito ay diretso na sa DepEd dahil kung dati ay dadaan pa sa DPWH at sila inamamahala, kaya ang nangyari dahil sa dami lang trabaho, nalilimutan yung ibang responsibilities nila at nagkakaroon pa ng malaking diskusyon dahil nga alam mo na, no, in regards to budget ay maraming kumukurot dyan. Kaya ang nangyayari, walang nagagawa. So, dito sa ating next video, malaman natin, no, kung ano yung naging programa at naging layunin ng ating mahal na Pangulo, no. So, next video, please. Today we formalized the partnership between the DepEd and the different provinces around the country, and it is an effort to make sure that every Filipino student has a safe and decent classroom to learn in. As of December of last year, we have a classroom shortage that amounts to a stunning 145,000 units. And this is the gap that we must address urgently. This partnership with the local government units. That is one of our strategies. We are changing the system because the process that we have now is much too slow. Through this MOA, we are ensuring that these funds translate into tangible results through a strict performance-based framework. It's only the beginning. We will continue to provide all the support that our children need. Let us all work together as we ensure that our children will get the education that they deserve in this age of Bagong Pilipinas.
importante yung sinabi ni Presidente na i-involve na natin yung mga governors, mayors, mga local government units para mas malaki yung chance na mas marami tayong magagawang mga silid-aralan. So ito po yung idea ni Presidente. Kaya yung pera, diretso na dadaan na sa DepEd at ipapasa na lang namin sa mga local government units. So, maganda dito, dahil dati isang ahensya lang ang gumagawa, ngayon mabagal. So ngayon marami nang gagawa. So sabay-sabay yung construction of school buildings. So President, salamat po. Napakalakas sa suporta niyo sa DepEd, sa mga teachers, sa mga learners, and now to our local government units. Maraming natutuwa dito sa inyong programa. Thank you po. Ayun, no, Admin Rich, napanood natin. Napakinggan naman natin, no, yung napakagandang layunin ng ating mahal na Pangulo, which is direct taga sa DepEd. At may iwasan din yung, alam mo na, yung pag-quit-quit sa mga budget na yan. At syempre, involved na rito ang tagang DepEd at yung mga LGUs sa mga kanilang probinsya, no, para pag direkta na ron, may magagawa. Walang may iwan. Kasi pwede silang sabay-sabay na ginagawa, 'di ba, sa iba't ibang localities, 'di ba? Anong masasabi mo, Admin Rich? Tama ka dyan, AJ, no? Maganda ito ngayon dahil talagang in-involved na dito yung mga LGU, no? Yes. Yung mga mayor, governor. So, ibig sabihin, kapag mas marami yung gumagawa, mas mabilis, AJ, no? Kasi, syempre, kung sabay-sabay yan, no, gagawa, bibigyan sila ng task. O ito yung mga dapat nyong itayo na classroom. Ang mangyari, AJ, syempre simultaneous yan, no? Gagawa Yes. sila basta nasa kanila na yung budget. Tapos maaga matatapos, AJ, no? Yung iba pa diyan, syempre magpapasiklaban yan. Yes, Ano yan, magpapakitang gilas yan, AJ. So talagang tatapusin nila ng maaga kasi syempre papakita nila na maganda yung namin, yung paggawa namin, bukod sa on time, talaga namang maganda at talagang walang nangurakot, no? Kaya maganda ito, AJ, dahil dito maiiwasan na ang mga kurakot, no, yung pagnanakaw. Kasi nga naman kapag centralized sa DPWH lang, sila lang yung nakakaalam, tapos yung mga contractor pa mga alam mo na, mga kupit, tapos nandyan pa yung mga na talagang kumikickback din, ay talagang walang mangyayari, no? Talagang Yes, tama dyan. tuloy-tuloy yung mga pagnanakaw, no, sa DPWH. Pero ngayon, ginawa ng ating Pangulo na binigyan ng task ang mga LGUs, ay mapapaganda talaga yan, AJ. At Yes. talagang on time. Baka nga hindi on time, AJ. Baka Kasi malayo may pa timetable yung naman yan, may deadline. timetable Ay, yan. andyan na, gawa na talaga yung mga buildings. Yes, tama ka, Admin Rich, Oo. no? Kasi Siyempre, yung iba dyan, magpapasiklab yan. oh yes, tama ka dyan, papasiklab Admin. yan, AJ. Halimbawa, ako yung mayor doon. Magpapasiklab ako, kailangan, mauuna ako, kailangan gawa. Di ba? Yes. At isa pa, Admin Rich, dahil may timetable na, masusunod na kung kailan ito pwedeng matapos o dapat matapos. Kasi unlike before na mayroong isang ahensya lang ng tumatayo dyan, talagang mahirapan sila kasi hindi naman sila ganun karami rin yung mag-aasikaso diyan. Pero since ngayon, involved ang lahat, especially para sa education, kaya lahat ng mga LGUs na yan, maglalagay yan sila ng timetable para mag-commit sila ng tamang araw o tamang para matapos ang isang proyekto, no? Kasi importante 'yan. Pag walang timetable talaga at lalaki pa yung yung budget na magagastos, so mababaliwala yung paghihirapan nating Pangulo kung hindi nila gagawin ng maayos yung kanilang mga trabaho. 'Di ba? Kahit naman sa DPWH, meron naman talagang timetable. Pero anong nangyari? Pag sinabing, matatapos ito halimbawa November 5, 2022. Pero anong petsa na? Hindi natapos, 'di ba? Meron nga ginawa daw ng ganitong yes, tama ganitong dyan. taon, pagkatapos hindi naman, wala namang nangyari, 'di ba? Yes. Kaya eto, dahil nasa LGU na, sila na ang mamamahala, so mas nakakatiyak tayo na bukod sa magagawa nila yan on time, ay mas mura pa, AJ, no? Mas mura pa ang mga materyales. Kasi alam naman natin kapag yung LGU ang gumawa, mas mura, Yes, totoo no? yan. Kaysa sa Oo, totoo yan. DPWH. At saka isa pa, Admin Rich, kaya naman yung dati, although meron silang timetable na na pinapaskale, SOP na lang kasi sa nila yun eh.
nasanay na sila sa ganung kalakaran. Parang wala lang, basta magpasil sila para may masabi na meron silang ginagawang proyekto. Pero naging SOP na lang yun eh. So nababaliwala yung halaga ng kung bakit tayo nagpapaskil para makalaman ng tao, o yung sinasabi nating timetable, pinapaskil natin yan para masunod sana. Ang nangyayari dahil sa naging SOP na lang, binaliwala lang nila yan. Kasi nga, alam mo yung sa dami ng kanilang kinukurakot, nalilito na sila kung sino uunahin nila. Kaya napabayaan na dahil ang dami pang mga umientra na gustong maki-picture sa mga proyekto na yan. So, this time, sa kapanahon ng ating mahal na Pangulong BBM, iniba niya na talaga lahat ng mga sinasabing proseso kung paano ginagawa ito. No? Iniba niya na para sigurado may may magagawa, may matatapos. Admin Rich? Yes, correct ka dyan, AJ, no? Grabe yung aking signal. Sobrang hangin. So, grabe, AJ, no? So, pero narinig mo naman ako. Yes, narinig ka namin. Narinig mo naman yung sinabi ko. Yes. O wala? Narinig ka namin. Yan. Yes. So ayun nga, AJ, magdadagdag lang ako ng konti. Sige. Sige. Come on. Yun, so, eto AJ, no, yung dati kasi AJ sa panahon ni kalakaran talaga ay kasama talaga yung LGU, di ba? Yes. Pagka may mga proyekto ay tino-turn over muna yan sa LGU, no? Merong acceptance na tinatawag. Tapos yung LGU, i-check na okay ba o kung standard o hindi. Tapos kapag hindi pumasa sa kanyang paningin, ay sasabihin niya contractor, ay hindi ko to babayaran, ayus mo muna to kasi hindi maganda ang pagkakagawa. So yan, AJ, no, isa yan sa safeguard, no, para yung taong bayan ay talagang hindi siya mawaldas ng basta-basta lang sa mga ghost project, no. So tinanggal yan sa nakaraang administrasyon. Yan. Yes. Yung safeguard na yan ay tinanggal sa nakaraang administrasyon. Kaya talagang grabe, AJ, yung ng mga ghost flood control projects at iba pang proyekto. Kasi wala na nga acceptance ng LGU. So minsan nga ang LGU walang alam na meron palang flood control project sa kanilang lugar. Katulad na lang si Governor, naalala mo ba si Governor Dan Fernando? Yes. Gulat siya, di ba? Sabi niya, hindi ko talaga alam na meron palang ganitong role dito, no? Sa Bulacan yun, AJ, di ba? Yes, sa Bulacan. So, kung hindi ako nagkakamali, no? So, nagulat talaga siya, hindi daw talaga niya alam na may flood control project doon. Kasi nga, AJ, sa past administration, tinanggal yun, yes, no? Totoo yan, totoo. So, ngayon, nakakatuwa ngayon kasi binabalik na naman, no? Ang mga LGU Yes. ay talagang Yung sistema talaga dapat yung proseso. Oo. Meron na talaga silang say pagdating dito, no? Lalong-lalo na sa pag-construct ng mga classroom. Yes, totoo ka, Admin Rich, no? Dapat taga sa mga project na yan, yung mga installation na yan, o yung mga paggagawa ng mga construction, dapat taga merong acceptance, especially kapag natapos na, dapat pipirmahan ito ng dapat pumirma na kung sino yung nag-accept nito, dapat siya rin mag-check kung totoong natapos at kung gumagana ba. Dapat ganun yun dapat eh. Kasi na-experience ko yan dati nung sa Saudi pa ako, no. Sa dairy company namin ng company na sa amin na pagtrabahuan ko. Meron akong nasambit, parang nag-propose ako ng isang parang usapan lang kami ng production manager. Nasambit ko nga yung isang project na tingin ko mas magiging maganda yung namin, company. So ito na, no. Sabi niya, hindi, wala yan, hindi natin kailangan yan, sabi niya. After 8 months, may dumating na mga mga machines, no, mga Nakita ko yung kung ano yung dating sinabi ko, dumating. Tapos the installation na, no. Ako naman syempre since ako yung isa sa mga dapat bumusisi doon, so chinek ko siya. Nung pipirma na sa akin, sabi ko, hindi ko pipirmahan yan dahil una-una mali. Sabi niya, bakit di mo sinabi? Kayo yung nagkaroon yan, hindi ko maalamin. Kumbaga, ninakawan nyo na nga ako ng idea eh. Parang proposal lang, tapos na-itsapwera ako, dumating yung machineries, no? Yung parang
dalhin lang ako doon, naagawan ako ng dapat ako yung bida, pero hindi, bida-bida yung production manager namin. Siya yung bida nasabi niya sa may-ari. Kaya nung di ko pinirmahan, hanggang ngayon di na gumagana. Di nila magamit kasi mali talaga siya. So pasensya sila. Ganun lang yun. So yun nga, admins, dahil importante yung mga ganyang bagay, merong acceptance para sa kung dumating yung punto na yung matatapos na sila o tapos na, merong ang say kung ano yung dapat lang gawin. Hindi ko pipirmahan niya kasi may mali, may kulang, ganun dapat. Sabi ko, ganun dapat di ba? So yun, wala silang nagawa sa akin, di ba? Hindi ko talaga pinirmahan. Hinayaan ko sila, hindi nila nagamit. Ayan sinasabi ko sa inyo bida-bida kayo Akala nyo maisahan nyo ako Imagine mo, sa akin pa pirmahan, samantalang idea ko, tapos ninakaw niya na, tapos ako pa yung sasalusaan niya, hindi ko nga ginawa. Ayun, pahamak siya. Kaya gano'n, ito admin reach, sa next topic natin, ito isa rin, napaka-importante rin ito, Dahil alam mo naman ng admin reach na sa bawat proyekto ng ating mahal na Pangulo, taga namang nakakabilib. Kasi hindi ito para lang magpasikat siya, kundi para ang taong sambayan ng Pilipino ang makinabang. So, panoorin natin ang buong detalye dito sa video. PBBM good news mga idol. Kapag nawalan ng kuryente, hindi lang ilaw na wala. Hospital, naantala ang operasyon. Eskwelahan, napuputol ang klase. Trabaho, nalulugi ang negosyo. Ito ang hamon sa lumang sistema. Kulang sa backup, mabagal ang adjustment, at hirap tuwing high demand o peak season. Kaya naman pinabibilis ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang modernisasyon ng Kaliraya, Botokan, Kalayaan Power Complex sa tulong ng public-private partnership kasama ang Aboitiz at Japanese firms, inilunsad ang mas epesyente at matalinong energy system. Resulta, mas maasang kuryente sa mas mababang singil. Sa liderato ni PBBM, tuloy-tuloy ang kaunlaran para sa bagong Pilipinas. Yes, nakita naman natin at panood, yung mga ganitong klase ng project ng ating mahal na Pangulo, itong sa Laguna nga, yung itong sa Kaliraya, Botokan, Kalayaan water system, talagang napaka-importante niya kasi sa totoo lang itong power plant na to nagbibigay taga ng mas magaang na pamumuhay ng ating mga kababayan diyan sa may bandang Laguna. Siyempre makikinabang din ang Metro Manila diyan kasi malaki namang proyekto na yan So ano masasabi mo, Admin Rich? Okay yan, AJ, yung CBK modernization na yan. Kasi yan ay, it means murang kuryente, mas magiging matibay, yung na modernize na, so mas magiging maganda, yung serbisyo, AJ, Yes. Hindi lang sa mga lugar na yan, yan sa CBK, kundi maging dito sa Metro Manila ay makikinabang din. Alam naman natin, AJ, na ulitin ko na naman, after President Marcos Sr. ay parang wala nang gumawa ng power plant, AJ, Pero ngayon sa ating mga Pangulo, o sa panahon ngayon ng ating Pangulo, sa pagkakaalam ko, AJ, ay napakarami ng power plant na kanyang tinatayo at itatayo pa, Kung hindi ako nagkakamali, sa pagkakaalala ko ay mga 200. Ganon, yes, totoo yan, karami, 200. Hindi ako nagkakamali, Yes. Sa kung maayos pa yung pagkakaalala ko. So, napakaganda nito, AJ, dahil malaking itong tulong, sa ating mga kababayan, lalo na alam naman natin na yung sinasabi nga nila noon na luminipis na daw yung kuryente, sa Luzon, yung sinasabi nila po. So ito, AJ, ay mapapaganda yung serbisyo ng ating kuryente. At ang sabi pa dyan, possibility na mas magiging mura ang ating kuryente dahil dyan sa CBK modernization na yan. Yes, Yun. tama ka dyan, Admin Rich. At dahil nga sa modernization na yan, marami makikinabang Hindi lang yung murang kuryente o epesyenteng kuryente. Bagkus, trabaho para sa ating mga kababayan. Especially dyan sa parte ng Laguna, di ba? Importante yung trabaho, mag-generate ng trabaho. So, meaning, lalaki ang ekonomiya, mababawasan yung sinasabi nating mga unemployed na mga kababayan natin sa Laguna. So, yan, Tama ka dyan.
So meron ka pang ano diyan idadagdag? Yan, masasabi ko lang AJ, no, papasalamat tayo sa ating Pangulo dahil nakita natin na yung mga programa, proyekto ng ating Pangulo, inuuna talaga niya yung mga basic needs, no? Nakikita mo ba AJ, no? Na yung mga proyekto niya, yung mga basic needs ng mga Pilipino, na mga mahihirap ay inuuna niya talaga. Katulad na lang ng 20 pesos na bigas. Yes. Oh, di ba? Basic na basic 'yan. Yes, na totoo yan. pangangailangan ng mga Pilipino. Ngayon, no? nasa tawi-tawi ayan, na. AJ. Oo. Bigas, tubig, kuryente. Di ba? So, kung Lahat makikita yan, natin, no? yung kanyang mga programa, mga proyekto, ay para sa talagang tao. tinutuunan niya yung basic, no? Basic needs sa mga Basic, tao. oh. Housing, no? Yung shelter. Yes. Pabahay niya. Napaka-importante. Kailan lang, di ba, meron ng napaka-importante. diyan sa may Iloilo, di ba, na yung mga pabahay Oo. na ating mahal na Pangulo, di ba? Oo, mga Ilonggo, 27 years na naghintay, Yes. AJ. Imagine mo yun, 27 ganun katagal. years. Oo. Pero ngayon ay nabigyan na sila ng pabahay na yan. Dahil yan sa effort ng ating Pangulo, ng ating mga kababayan, mga Pilipino, ay talagang maka-avail ng serbisyo na nararapat para sa atin. Kasi tayo dapat ay nakikinabang, no, sa mga buwis na ating ibinibigay, no, sa pag tayo ay nagbubuwis sa AJ. Yes, Kaya tama. napakaganda nito. So pinapakita lang ng ating Pangulo na talagang siya ay isang Pangulo, no, para sa mga Pilipino. At bukod sa, masabi ko lang AJ, no, bukod sa ipinagtatanggol niya yung ating soberenya, yung ating karapatan sa West Philippine Sea, ay talaga namang yung mga proyekto niya ay pang-propure talaga para talaga sa solusyon, no, ng mga pangailangan ng mga Pilipino. Kaya eto, pasalamat tayo dahil sa ating Pangulo ay meron tayong mga ganitong klaseng programa na sa napakahabang panahon, dekada na AJ, ay napabayaan ang patungkol sa patubig, patungkol sa kuryente, patungkol sa edukasyon. Kaya nga dumami AJ, no, yung backlog natin, mga classroom backlogs. Grabe AJ, nagulat nga ang ating Pangulo, paano tayo nag-come up sa Imagine, ganito? no? Bakit Totoo tayo yan. sa ganito? Napakarami ng kakulangan. At AJ, pagpasok ng ating Pangulo din, no, as a President of the Philippines, nagulat siya dahil meron din tayong 6.5 million backlog sa housing. Paano totoo tayo yan. naging ganito? Kaya, Dahil sa dekadang kapabayaan ng mga nagdaang administrasyon. imagine Real talk. mo, 145,000 classroom ang kakulangan ng ating bansa. Ganun karami. Imagine mo kung meron sanang ganun nagawa, kahit man lang kalahati nun, no, hindi ganito Correct. kahirap ang ating mga mag-aaral sa kanilang pagpasok sa mga eskwela nila. Siksikan. Correct. Yung mga teacher natin, nahihirapan din dahil sumasakit na yung kanilang malalamunan dahil sa dami ng mga estudyante nila, ang ingay. So, kailangan nilang lakasan yung kanilang pagtuturo, pagsasalita, Correct. di ba? Ganun kalaki yung naging kakulangan ng ating education dito sa ating bansa. At sabi mo nga, di ba? Tama ka, AJ. 6.5 million ang kakulangan ng pabahay, no? Na Pabahay. walang gumawa, no? Oo. Walang gumawa. May gumawa pero tenga, hanggang ngayon tenga. So, paano yung budget, di ba, na inilaan doon? Saan talaga napunta? Ano yun, showy lang? Ilang pirasong bahay lang? Di ba? Pero sa lahat ng yan, no, hindi natin alam kung taga sinasadya nila o wala silang kaalaman o yung, alam mo yung capacity para matupad yung dapat nilang gawin. Siguro nga wala silang capacity, inefficient sila, incapable sila na gawin yung mga trabaho bilang namumuno sa ating bansa. Pero ang ating mahal na Pangulo, grabe ang ano nila. Walang sincerity sa public service. Yes, AJ. tama ka dyan. Yun ang, no, hindi sila sincere sa public service, pumasok sila sa pagiging public servant, hindi talaga para maglingkod sa taong bayan, kundi yung iba dyan ay para lang magpayaman, para lang sa power, at para lang sila ay maging famous, no? At syempre AJ, mga kickbacks, no? So, pasintabi, no? Pero marami tayong mga ganitong klase, mga politiko na dapat nating talagang
katukin, no, na magbago na kayo, mahiya naman kayo. Sabi nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mahiya naman kayo sa mga balat ninyo, no. So sa ating mga anak at sa mga apo na mabubuhay pa, next generation. Yes, So tama, ano na admin, mangyari no? sa kanila? Tama dyan sa Oo. sinabi mo, tumpak na tumpak yan. So dahil dyan Admin Rich, ma-extra na tayo. So your message sa ating mga supporters, sa ating mga viewers. Mag-exit na tuloy tayo. Okay. Okay, go. maraming po salamat sa mga nanonood sa atin, no, sa vloggers ng Bagong Pilipinas dito po sa Radyo Pilipinas. At saka pag-follow na rin po ang aking YouTube channel, Admin Rich, TikTok, Admin Rich, ang aking lahat ng aking Facebook page, Rich Admin TV, Admin Rich TV, at darating na rin po sa April, matatapos na yung 1-year ban ko, no, sa Admin Rich, no. So, mga kaibigan, maraming pong salamat, no, at panoorin niyo rin po kami, no, sa Sunday naman po, 7:30 to 8:30 ng gabi. Thank you po sa Bagong Pilipinas, sa Radyo Pilipinas at vloggers ng Bagong Pilipinas staff at sa mga vloggers. Bye-bye and good night! Yes, to, at ito naman po ang inyong code, si AJ13 Vlog, no, na nagsasabing next week, muli nyo kami supportahan sa aming palatuntunan, ang vloggers ng Bagong Pilipinas. Good night po!